Bubuuin na ng House Justice Committee ang kanilang committee report na naglalaman ng kanilang findings matapos ang 4 na hearing proper para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng unanimous decision na may probable cause ang 2 complaint sa darating na Lunes, May 4, kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kamara. Muling magpupulong ang Justice Committee upang aprubahan ang committee report at resolution na may kalakip na articles of impeachment. Para kay House Justice Chairperson Jervy Luistro, posibleng sa May 11 naman ito pagbotohan sa plenaryo. Si Justice Committee member, endorser ng isa sa complaint at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, tiwalang susuportahan ito ng House lawmakers. Pag unanimous sa committee, ay madali-daling kunin na yung required number of votes. 1/3 is about 105 or 106. So naka 53 na po, at least sa committee level. So, ilan na lang ang kulang? Upang makatungtong sa impeachment court sa Senado, kailangan munang pumabor dito ang nasa 1/3 o 106 mula sa 318 na mambabatas. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, kumpiyansang makukuha ang ganitong numero at hindi rin magtatagal ay maiisumite ang articles of impeachment sa Senado at mauumpisahan na ang formal na paglilitis. Sa tingin ko, there will be smooth sailing sa plenary, and I would expect that the articles should reach the Senate within this May, itong darating na buwan. Samantala, positibo rin ang pananaw ng panig ng mga complainant. Anila hindi pa tapos ang laban, ngunit nasa tamang direksyon ang mga nangyayari upang tuluyang marating ang ninanais na pagpapanagot sa umano'y nagkasala sa taong bayan at sa bansa. Pero po kung sa boxing pa, parang first round, second round, third round, we got several knockdowns. So we are expecting to win this battle. We are expecting for the articles of impeachment to be transmitted to the Senate so that the Senate can finally proceed forthwith immediately to trial. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.